Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating panghapong mapalatuntunang Kadiskarte with your Kadiskarte Mel Elizalde po, mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting dito po sa Kalakhang, Maynila. Ngayon ang araw ay October 23, araw ng Lunes 2023. Naku, very soon, Pasko na. Bilis talaga ng araw. At syempre, habang tayo ay nakatanaw sa Kapaskuhan, sabi nga, kung pwede daw po, gawin nating Pasko ang ating mga feelings, yung ating mga nadarama. Araw-araw gawin natin Pasko. Pero yun ho, madali pong sabihin yan. Kaya nga po, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung bang, alam nyo, pag ang tao ho, hindi masaya, may bitterness siya, at nakakaramdam ho siya ng sakit, kapaitan, at nasaktan siya dahil sa kanyang mga mga naranasang mga salumuha sa kanyang kapwa, ay talaga hong maapektuhan ng kanyang buhay sa napang araw-araw. At hindi lang ho yun, baka maapektuhan ng kanyang buhay habang siya ay nandito pa po sa mundo. Yan, marami po tayong mga example na atin pong maibibigay sa inyo para maibigay natin ang katotohanan kapag nasaktan ka at yung kapaitan, yung bitterness, no, ay talagang nilagay nyo sa puso nyo. Talagang malaki po ang niyan, ang gawak na mangyayari sa iyong buhay. Kaya ito, pag-uusapan natin ang mga dapat gawin kapag nasaktan ka at may kapaitan. Yun o, yung ibig sabihin, kung ikaw ay na-hurt at may bitterness ka sa puso, yan talaga o. Ay, alam niyo po, sa palagay natin wala namang taong hindi nasaktan. Nasaktan ka ba minsan? Hindi lang minsan kadalasan, di ba? Kasi alam niyo po, ang mabuhay sa daigdig ay talagang mahirap, no? Marami pong kinakabakang mga problema at siyempre sa mga kakabakahing mga problema at suliranin ay hindi tayo maaring hindi masaktan, at mga pait na ating daranasin ay talagang nagtutumimo sa ating puso. At dahil nga po isa sa mga bagay na ating paghahandaan, hindi lang paghahandaan, sabi nga natin, dapat ang Pasko ay laging Pasko araw-araw. Meaning to say, ang feelings natin ay wala na yung mga bitterness, wala na yung mga kapaitan, wala na yung mga nasaktang kakalimutan ng lahat ng iyan upang maging masaya at maligaya. Ito ho, sinasabi. Meron tayong kwento, ito po ay katotohanan ng nangyari noong 1960 nangyari daw ito sa New York, no? Sa New York nangyari. Ibig sabihin sa Amerika, no? Sinasabing noong 1960, a young man committed a horrible crime in New York City Park, doon sa parkes ng New York. May isang matanda na nagpapahinga, nagbabasa ng newspaper doon sa parke. At isang batang lalaki na 16 years old, na taong gulang, ay bigla na lamang pull out a huge butcher knife and stabbed the man about 130 times. You see? 16 years old ho yan, no? Ba't ho nangyari yun? Kahit na po nung dumating na raw na mga pulis, sige pa rin ang pananaksak ng batang lalaki. Ibig sabihin, talagang galit na galit ho siya, no? Pinakikita doon. Nagitla po ang mga pulis. At tinanong siya, inaresto ng pulis, siyempre, ang batang lalaki. At tinanong,
matagal na, tinatanong ho siya, subalit ang batang lalaki, matagal na hindi kumikibo. At siya ay nakatungo lang at sabi, sino ang taong ito? Tanong ng pulis. Sabi ng bata, I don't know. Ano? Nagawa mo yan sa kanya na sinasabing pinatay mo ang stranger na ito na walang ginawang masama sa iyo? Bakit? Ano ang ginawa mo? Anong ginawa niya rin sa iyo? Ang sagot ng bata, ito po Gusto niyong malaman? Sabi niya. At ito, nag-istorya na po ang bata. At nalaman natin sa istoryang ito, ngayon, pag-usapan ho natin, ang sabi niya, gusto niyong malaman? Pues, nagkwento ang bata. Ang sabi, alam niyo, may kapatid ako, an older brother. He's really smart, a great athlete, good-looking, talented, at lahat ng nasa kanya ay wala sa akin. Ngayon, yun no, sabi ho ng bata, no? Laging sinasabi ng mama ko, bakit di ka tumulad sa kuya mo, sa kapatid mo? At sa loob-loob ho niya, there's no way po na ako'y mapatulad sa kanya dahil siya ay marunong at smart nga at athletic pa, gwapo pa. At kaya nga sabi ho niya, alam ko, there's no way na maging katulad ako ng kapatid ko. Ayun ang sabi, no? At wala hong paraan para maging katulad niya, para makatulad ako sa kanya. So, umisip ako ng worst possible thing I can do, sabi ng bata. Ginawa ko to, at least maaalala na ako ng mother ko. Wow, you see? Wrong concept po yung sa bata, pero nag-iwan ng bitterness at ng kapaitan at nasaktan ng kanyang damdamin dahil alam niyo po yung mga magulang, tayong mga magulang, minsan pag may mga anak tayo, 3, 4, ganyan. Kung minsan may mga magulang na may itinatangi talagang anak na hindi niya napapansin, na itinatangi niya yung anak niya na yon dahil marahil, pinakagwapo, matalino, etc. ganyan. Subalit alam niyo po, masama yon. Nag-iiwan ng sakit at masamang karanasan para sa mga bata. Ito po, ma-share ko sa inyo. Meron ho akong kakilala nung mga bata pa kami. Lagi niyang sinasabi, hanggang kaibigan ko siya, hanggang sa kami ngayon, medyo nasa kahaponan na ng edad. Lagi niyang sinasabi, alam mo ba yung laging sinasabi ng lola ko, sa mama daw niya, sinasabi, Churing, ba't ka ba nagkaanak ng pangit? Kasi daw po, siya ang pinakapangit sa magpipinsan. Ba't sinasabi ho ng mga kaibigan namin, hindi daw siya pangit, may itsura naman. Sabing ganun. Bakit niya sinasabi yon? Kasi yun ang naikintal ng salita ng kanyang lola sa kanya at pinaririnig pa. Kasi yung mga magulang po natin, wag namang magagalit sa atin, hindi nila po alam na nakasasakit yun. Kasi ngayon, siyempre, mostly ang mga magulang ay nakapag-aral. Hindi po ba? Alam niya kung paano pakikisamahan ng mga bata at ano yung makakasakit sa looban o hindi. Pero ang lola daw niya, dahil nga siguro, alam niyo yung matandang nag-alaga ng mga apo, may favoritism yan, di po ba? Siyempre, yung favorite niya yung lagi niyang pinupuri, puri-puri. At sabi po ng kaibigan ko, ayun, yung mga pinupuri niyang sinasabi niya, maganda na yung mga aking mga pinsan na yon. Ano na ngayon ang buhay? Ako, sabi niya, nung bata pa ako, sabi ng kaibigan ko, itinatak ko sa isip ko, ako pala pangit. Paglaki ko, pangit pa rin ako. Pero, papaunlarin ko yung sarili ko. At you know what? Yung aking pong kaibigan na yan ay nakapagtapos sa college, maayos ang pamilya, nakarating sa bansa. Ibig sabihin, ginawa niyang positibo po yung mga kapaitan at mga nasaktan niyang kalooban. Yan ho. Yan yung sana dapat nating gagawin. Di po ba? Dahil nga, pag tayo nasaktan, ang nangyayari, hindi tayo, hindi tayo bumabangon at lalo tayo, nagre-rebelde pa No? Kaya ito po, sinasabi natin, paano ba ma-recognize ang sakit, mga karakteristik ng isang taong nasaktan o yung naging bitter siya, no? At niya,
yung mga kapaitan niya, nasaktan siya. Ito po raw yung mapagkikilanlan natin. Paano ma-recognize ang mga taong may ganitong experience. Yan, sabi niya. Number 1, they show a lack of concern for others, no? Kasi yun ang naranasan niya siguro, no? Hindi siya binibigyang pagpapahalaga ng mga taong nasa paligid niya. Kaya lumaki siya na wala rin akong pakialam sa inyo. Parang ganon, di ba? And sabi pa, very sensitive. Ano ibig sabihin ng very sensitive? Masyadong konting kibot, laging iniisip, pinag-uusapan siya. Siya yung sentro ng mga criticism ng mga tao. Yan ho yung mga ganon. Pero kung makatagpo po tayo ng mga ganyan tao, dapat maintindihan ho natin siya at kaibiganin at pakitahan ng maayos, no? At meron pang isang mapagkikilanlan. Possessive with just a few friends. Ano ho yan? Possessive. Ibig sabihin, gusto niya yung kaibigan niya, siya lang ang kaibigan at kakonti lang ang kaibigan niya, no? At saka gusto niya, at saka ina-avoid niya na mag-meet ng other people, yung mga bagong kaibigan. Ayaw niya, no? At saka ito pa ho, at yung ganitong taong mga nasaktan at may mga bitterness, sinasabi, hold grudge against people. Yung kanyang bitterness, yung kanyang yung nasaktan siya, talagang matagal niya ho yung makalimutan, nasa puso niya yon. They find it difficult to forgive. Mahirap, no? Sabi, hindi mapagpatawad. Sabi nga ho natin, kung si Kristo nga, kung ano ginawa sa kanya, napagpatawad pa rin niya. Ang sagot ba naman ho sa akin ng kaibigan ko, hindi ako si Kristo Ganun pa ho sagot, no? Siguro, matigas ang ulo, no? At saka, matigas nga ang ulo, yan ang sabi. Kung ano ang iniisip, yun ang gagawin. Well, makadiskarte, wag tayong gumanyan. Kasi baka tayo pulutin sa kangkungan kapag ang ating pong mga grudges, yung mga bitterness natin, yung mga kapaitang ating naranasan sa ating mga nakaraan at sa hanggang ngayong tayo nandito sa mundo, ay kailangan matuto tayong magdala. Or else, alam nyo, pagka medyo naglalagay tayo o inilalagay natin yung mga sakit natin, mga bitterness natin sa ating sarili, mainitin ang ulo ng mga ganyan at saka baka mamaya makadisgrasya tayo ng wala sa oras. Alam nyo, lalo na po yung mga kalalakihan, no? Mainitin ang ulo, baka sa maghimas tayo na rehas bandang huli. Ganun ho yun, no? At sinasabi pa, communications breakdown. Ayaw niya na makipag-communicate kahit kanino. Bahala kayo dyan. Basta ako gagawin ko yung gagawin ko. Ganun ho siya. Para bang gusto niyan, mag-isa na lang siya. At saka sinasabi pa, ungrateful attitude. Ano ibig sabihin? Hindi tumatanaw ng utang na loob. Kahit nasa magulang niya o kanino man, wala siyang pakialam, no? At kaya sinasabi niya, at madalas, rebellious pa. Ano yung rebellious? Yung parang nagpo-protesta, no? Protestang wala sa lugar, no? Ganun no nangyayari. At yung mood niya ay extremes. Pag galit na galit talaga. Pagka naman natutuwa, ay tawa ng tawa, parang loka-loka. Parang may kilala ho akong ganun, ganun ho talaga, no? Kaya matuto tayo, mga kadiskarte, kung anong mga dapat gawin natin kapag tayo ay nasaktan, no? Yun nga pong may sinasabi tayong na-hurt tayo at yung bitterness ay hindi maalis-alis sa ating puso. Abay, pag-aralan po natin yan. At saka, ito pa, isa pang masama, they loss of respect and affection. Kahit po sa mga sarili nilang pamilya o kanino man, na kaibigan nila na nag-harbor sila ng kanilang bitterness at hurt. Yun. Kasi ang kanilang sama ng loob ay kinikimkim pa rin nila at hindi nila maisantabi. At kahit na ano pang gawin sa kanila, parang hindi ho makatkat sa isip nila yung kanilang
mga naranasan sapagkat nasaktan ng kanilang damdamin. Subalit ito pa ho, mga kadiskarte. Alam niyo po ba pagka ganyan ng tao na nag-harbor ng sama ng loob sa sarili, tayo ang talo niyan. Bakit? Magkakasakit ho kayo. Stress ho yan Di ba? At ang sinasabi nga po, pagka-stressful lang ating mood, malamang magkasakit ho tayo, ma-high blood ka, magkaroon ka ng sakit sa puso. Di bale kung yung sakit mo sa puso, humahanap lang ng kapuso yan. Hindi ba? Pero yung sasaktan ka, magkakasakit ka sa puso because masama ang loob mo, masama ho yan. Alam niyo po ngayon, bawal lang magkasakit dahil mahal ang lahat ng bilihin. Di po ba? So, ingatan natin yung sarili natin, maging masaya. Kahit na wala tayong pira. No? Ganyan talaga Sino bang may pera dito? Kahit na ho yung mayayaman walang kabusugan yan no? Ayan, tagtaas ng kamay yung aking kasama rito, magandang lalaki na walang ginawa kundi tumingin sa mga chikas, no? Si Mr. Chot Velasquez. Talagang ganyan yan, no? Kaya nga sabi ko ho, ang pagiging masaya at inaalis ang mga bitterness sa puso ay nilalapitan pa ng swerte, no? Kaya magsaya na kayo. Pag nakarinig ka ng music, medyo dance pa para maalis na yung mga sakit ng puso na kinaibigan nyo, minahal nyo, na parang kapatid, pagkatapos iniwanan kayo sa ere, di ba? Talagang ganyan. Kung yung tunay na magkakapatid, nag-aaway-away, yung pa kayang hindi. Talagang lakihan nyo na lang ho ang inyong understanding at puso. Na, ganyan talaga ang buhay. Pero sabi nga po, kung sino yung mapagpasensya at mapagmahal, ay siyang siniswerte. Kaya lang, tagal ng swerte, no? Pero wag kayong mag-alala. Ang swerte po, tayo ang gumagawa noon. No? At syempre, nandyan ang ating Panginoon nakatingin sa atin. Kung ano man yung siyang nakakaalam ng lahat ng ating nasa isip, nasa kalooban natin. At hingin natin sa Kanya lagi ang ating patnubay sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. So, yan po, mga minamahal nating kadiskarte. Na pag-aralan na natin kung paano ka masaktan at ang mga bitterness na iyong dinadala, paano mo matanggal sa puso mo. Ayan, siyempre. Pagpasensyahan na ho natin yung mga nagbigay ng sakit sa ating puso. Talagang ganyan. Tao lang yan di ba? Tao lang tayong lahat. Nagkakamali. Ngayon, kung sobra na yung pagkakamali niya, layasan nyo na yan. Huwag nyo naman pasensyahan yan. Yung pasensya ho, sa sa padeterya. Hindi, joke lang yun. Ibig sabihin, pag nagpapasensya ho tayo, maganda ho yun, no? Pero, siyempre, ang lahat po ng bagay ay may hangganan. Diba? Pag nakita nyo naman iba, sinosobra na yata ako nito. Huwag nyo babatukan, tawanan nyo na lang. Kasi baka pag binatubukan nyo, magkakaso pa kayo No, ganyan lang mo yun. At maging masaya at maging positibo sa ang pananaw sa buhay. At syempre, pag nakakita ka ng maganda, lalo na itong aming binata rito, binatang taring, no? Pag nakakita ho ito na maganda, naku po, talagang ang ngiti ho nito hanggang tenga. Ganyan talaga, no? Di ba masaya yon? Kahit mula sa tingin, busugin mo yung puso, no? Pero anong sabi sa Bible? Aba, kahit sa pagtingin lamang, at masama iyong iniisip, nagkasala ka na, iho. Dapat pakinggan mo lola mo, Ayan po. So, bago po tayo magpatuloy, bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko po sanang batiin ang ating mga kaibigan. Siyempre, ang kaibigan ko po sa Amerika na hindi ko malilimutan, walang iba kundi si May Soner Garcia. Isang mabuting kaibigan niya na siya ay from San Jose, California. Yes. Yung pamilya na yan, hindi ko po makakalimutan. Maraming tulong sa akin ang nagawa nila nung ako'y nagpupuntang madalas noon sa Amerika. So, yan po, pati ang ating dating kasamang teacher, si Miss Josepina Zacarias. Isang science teacher na nakasama ko sa Thailand for a long time and marami ko kaming pinagsamahan yan. Ngayon na nakabase na siya nakabase na siya sa sa San Francisco, California. At syempre yung akin pong mga cousin ay pinagmamalaki ko na
kalat ho sa buong mundo. Meron akong pinsan nandyan sa Germany, si Trixie Weingarten. Yan, ang kapatid niya namang pinaka-oldest sa kanila, si Miss Trinidad Martinez, na nakabase sa Oregon, California, na isang matagumpay na businesswoman. And another kapatid na lalaki naman, may cousin also from I think he's from California. I don't know kung saan sa California, si Mr. Romel Martinez, yung mga cousin ko na yan, na kinalakihan kong nakasama ko sila dyan kasi dyan po kami lumaki sa Santa Ana area, Manila, no? At yan po, gusto kong batiin kayong lahat at I'm so proud of you now that you are all matagumpay sa buhay. Binabati ko kayong lahat at kayo ay pinagmamalaki na ating angkan, ang mga angkan ng Aquino. Yan. Mga first cousin ko yan sa mother side ko. So hanggang sa muli, mga minamahal nating mga kadiskarte, don't forget to like us, follow us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. And of course, I want to say hello to Mr. Ray Buendia, ang ating magaling na leader sa very soon, yayaman na Pilipinas because of him. No? Yung divine wealth na isasambulat niya na sa buong Pilipinas. Kung nasaan na yan. Dahil sabi ko, sir, pakidalian mo lang para maabutan ko naman yung divine wealth na yan. Dahil sabi nyo nga yan na makatutulong sa Pilipinas. Abangan po natin siya sa Webes, no? Nandito na si Mr. Ray Buendia, magsasambulat ng mga bagong balita tungkol sa divine wealth. At syempre, hindi po natin alam ang schedule ng ating mga kaibigan tungkol sa teacher talk, no? Hindi pa po natin alam kung they are already prepared to have another program on Saturday, no? Binabati ko kayo, Teacher Eunice Abanto and Teacher Emily Molo. And of course, our former principal, Dr. Loida D. Diaz. Ma'am, thank you very much for listening always. At saka yung mga kaibigan natin dyan sa Liamboong Arellano High School, mga kaguro natin dyan, kumusta kayong lahat? Ang aking inaanak na matalino, matalino na maganda pa, manasaninang niya. Si Miss Salve Todok Robles. Okay, hanggang sa muli. At don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.